Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Joy At ako naman si Teacher Marian na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin namin ngayon ay kwento tungkol kay Jonky, ang batang ayaw magsipilyo. Naku, ano kaya ang mangyayari kung hindi tayo magsisipilyo ng ngipin? Sino kayang dapat nating lapitan kung meron tayong problema sa ngipin? Alamin natin ito sa kwentong Ang Batang Ayaw Magsipilyo. Isinulat ito ni Karen May Costales ng Division of Santiago City, Isabela, At iginuhit naman ni na J. Lord Gallarde at Erwin Brian Garcia ng kaparehong dibisyon sa Region 2. Bibigyang buhay naman namin ito sa anyuan ng audiobook kasama ang mga batang sina Oyo, Carl Justin, at Yuan. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? halina't makinig! Sa isang nayon nakatira ang pamilya Sipilya. Sila ay may-ari ng isang maliit na tindahan ng prutas. Lahat sila ay nagtutulong-tulong. Ang mag-asawang Sipilya ay abala sa kanilang tindahan, samantalang ang panganay na lalaki at ang kasunod na babae ay nagtatrabaho sa tahanan. Namumukod-tangi naman sa katamaran ang bunsong anak na si Jonky. Susunod lamang ito sa utos kung bibigyan ng tsokolate at candy. Lagi siyang humihingi ng kapalit. Malinis sa katawan ang pamilya Sipilya. Palagi silang naliligo at nagsisipilyo upang pangalagaan ang kanilang ngipin. Ngunit, sumusunod din kaya si Jonky? Si Jonky ay 9 na taon, maputi at mabilog ang mga mata. Gwapo raw ito, kaya lang sungki ang mga ngipin. Lagi na lang prutas. Ito ang reklamo ni Jonky sa tuwing yun ang kanilang merienda. Gusto niya ang matamis na candy at tsokolate. Dahil matigas ang ulo ni Jonky, hindi alam ng kanyang pamilya kung paano siya pagsasabihan. Jonky, buhatin mo ang mga basket ng pinya sa labas. Ang utos ng kanyang kuya. Magigib ka ng tubig, Junky. Si nanay naman ang nag-utos sa kanya. Ihatid mo na ang mga mansanas kay Aling Juanita. Upang matiyak na susunod si Jonky sa mga iniuutos sa kanya, aabutan siya ng pamilya ng tsokolate at candy. Isang araw, sabay-sabay na kumakain ng pamilya Sipilya. Itigil mo muna ang pagkain ng tsokolate. Lalamig na ang ulam at kanin. Paalala ng nanay ni Jonky. Sa darating na Sabado, pupunta tayo lahat sa klinika. May libreng konsulta ng ngipin. Sumama ka sa Sabado at patitignan natin yan sa dentista. Sabi ng tatay. Sa totoo lamang, takot si Jonky sa dentist. Kaya buo na ang kanyang loob na hindi sumama sa Sabado. Malabo na ang aking mga mata, ngunit kitang-kita ko pa rin na nabubulok na ang iyong mga ngipin dahil sa pagkain mo ng candy. Ayaw ko po. Walang klase sa Sabado kaya maglalaro kami ng mga kaibigan ko. Pagtutol ni Jonky. Pagkatapos nilang kumain, hindi man lamang nag-abala si Jonky na magsipilyo. Natulog siya kaagad. Hindi rin mahalaga ang paglilinis ng katawan sa kaniya sa kabila ng paalaala ng kanyang mga magulang. Ang tanging importante ay ang kanyang tsokolate at candy. Kinabukasan, ginising siya ng kanyang ina. Naku, bata ka! Ang daming balat ng candy at tsokolate sa kwarto mo. Magmula ngayon,
Hindi ka na makakatikim ng candy at tsokolate. Galit na sambit ni Ginang Sipilya. Ito namang si nanay, ang galing magbiro. Akala niya ay nagbibiro lamang ang ina dahil lagi naman siyang pinagbibigyan nito na kumain ng tsokolate at candy. Sa pagtawa ni Jonky, nalanghap ng kanyang ina ang masangsang na amoy. Ang baho ng hininga mo? Hala, sige. Magsipilyo ka roon. Sabi ni nanay. Magtipid ka ng tubig. Huwag mong hayaang masayang ito kaya gumamit ka ng baso. Saad ni Ginang Sipilya. Pinaalalahanan din siya nitong magsipilyo lagi at huwag nang kumain ng mga minatamis. Napapayag ng pamilya si Jonky na magpunta sa dentista dahil sumasakit ang ngipin nito. Naku, bulok na ang iyong mga ngipin. Sungki-sungki na rin ito dahil kung saan-saan na tumubo. Sabi ng dentista. Ugaliin mo rin magsipilyo at huwag dalasan ang pagkain ng candy at tsokolate dahil sasakit lalo ang ngipin mo. Pangaral pa ng dentista kay Jonky pagkatapos siyang mabunutan ng ngipin at bago sila umuwi. Pag-uwi sa bahay, kinuhang lahat ni Jonky ang kanyang mga tsokolate at candy. Ibinigay niya ito sa kanyang ate at ipinangakong hindi na siya kakain nito. Katapos kumain, nagsisipilyo na rin si Jonky. Gumagamit siya ng baso upang hindi masayang ang tubig, gaya ng paalaala ng kanyang ina. Bago matapos ang buwan, magpupunta rin siya sa klinika upang patingnan muli ang kanyang mga ngipin. Makalipas ang ilang taon, naging isang matagumpay na dentista si Jonky. Naging advokasya niya ang tamang pangangalaga sa ngipin. Nagbibigay din siya ng libreng konsulta sa mga bata. Ipinapaliwanag rin ni Jonky sa mga batang pasyente na huwag matakot sa mga dentista. Pinaaalalahanan din niya ang mga bata na huwag lalabi sa pagkain ng tsokolate at candy. Magsipilyo ng ngipin tuwing pagkatapos kumain upang maiwasan ang pagkasira nito. Alam na ninyo ngayon kung kanino kayo pupunta upang ipasuri at maalagaan ang inyong mga ngipin? Tama! Dapat nating dalawin ang ating dentista 2 beses sa isang taon. Iyan ang istorya ni Jonky, ang batang sungki. Kaya ugaliing magsipilyo upang hindi ka rin mabungi. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.